Ang matanda at ang kanyang apo. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, naninirahan ang solong ama na nagngangalang Jack. Siya ay kilala na nakararami bilang ang masayahin na si Jack ng mga nakatira sa nayon. Lagi kasi siyang masaya at nakangiti sa kahit ano pa mang sitwasyon. Oh, ang masayahing si Jack. Mangingisda ka ba ngayon? Naku, mas gusto ko pang lumangoy kasama mga isda kaysa kunin sila sa tubig. Kakaiba ka talaga, Jack. Sige, mag-iingat ka na lang, ha? Kayo rin po, Ginoo. Aba, ang masayahing si Jack! Saan ang punta mo? Uuwi na ako, Ginang. Pakikumusta na lang ako kay Munting Hansel. Oo naman, walang problema. Mahal na mahal ni Jack ang anak na si Hansel. Siya kasi ang pinakamahalagang tao sa buong buhay niya. Inalagaan niyang mabuti ang kanyang anak at hindi niya ipinaramdam dito ang pangungulila sa ina. Kumain ka ng gulay. Kung hindi, uubusin niya lahat ng halimaw at siya ang magiging malakas imbis na ikaw. Gusto mo bang maging mas malakas pa sa'yo ang halimaw, anak? Hindi, ayoko po. Hansel, oras na para ika'y maligo, iho. Napakalamig po ngayong araw. Ayoko pong maligo, Papa. Naku, anak. Kapag hindi ka naligo, siguradong mangangamoy ka niyan at wala na makikipagkaibigan sa'yo. Gusto mo ba yun, anak? Ayoko po, Papa. Isang araw, habang humihigop ng masarap na sabaw si Hansel, nahulog niya ito at nabasag ang mangkok. Napaiyak na lang ang kawawang si Hansel, pero dumating ang kanyang ama para patahanin siya. Hayaan mo na, anak. Ayos lang yan. Tahan na, iho. Sige, bibilhan na lang kita ng bago. Huwag ka nang mag-alala. Salamat po, Papa. Lumipas ang maraming taon at lumaking makisig na lalaki si Hansel. Ang lahat sa nayon ay tinatawag siyang ang gwapong si Hansel. Tingnan niyo! Andito na ang gwapong si Hansel! Napakakisig niya talaga! Uy, gwapong Hansel! Samahan mo naman ako kumuha ng katas ng buko. Sige ba? Pero sa ibang araw na lang siguro. Kailangan ko pa kasing asikasuhin si Papa sa bahay ngayon. Oh, ang matandang si Jack! Pakisabi namang nangangamusta kami. Oo naman, gagawin ko yan. Ang dating si Jack na masayahin, ngayon ay si Jack na matanda na. Tumanda na siya at naging mahina, at ang pagiging masayahin niya ay unti-unti na ring nawala. Pero naroon si Hansel para alagaan siya. Sinisigurado niyang lagi siyang nasa tabi ng kanyang ama kapag kailangan siya nito. Lumipas ang ilang araw at nakilala at nahulog ang loob ni Jack sa dalagang si Elsie. Talagang mahal nila ang isa't isa, kaya nagdesisyon silang magpakasal. Di nagtagal, binasbasan ni Jack ang pagpapakasal ni Hansel at Elsie. Masayang-masaya si Jack para sa kanyang anak, pero wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, lumabas na rin ang tunay na pag-uugali ni Elsie. Sinimulan niyang paglayuin ang kanyang asawa mula sa ama nito. Di nagtagal, nagbago na rin ang ugali ni Hansel. Lahat ng pagmamahal at respeto ni Hansel sa kanyang ama ay nagsimulang maglaho habang napapalapit siya sa kanyang asawa. Dinidiktahan na ni Elsie si Hansel at sinisiguro niyang naibibigay nito ang anumang gustuhin niya. Hansel, saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang sandali si Papa. Gusto ko lang makasigurong nakakain na siya. Wala ka nang ibang inisip kundi ang iyong ama. Paano naman ako, Hansel? Paano naman ako? Hindi ba may responsibilidad ka rin naman sa akin? Oo, alam ko naman yun, mahal. Sige, tatabihan kita dito. Okay lang ba? At gano'n na nga, nagawang mailayo ni Elsie si Hansel sa kanyang sariling ama. Gusto niyang siya lang ang pagtuunan ng pansin ni Hansel at naging masama ang pakikitungo niya kay Jack. Naimpluwensyahan niya na rin si Hansel. Hindi na niya inaalala pa ang kalagayan ng kanyang ama. Wala nang ginawa ang iyong ama kundi matulog. Hindi ko na matiis ang ingay ng paghilik niya. Papa, pwede po bang mag-ingat naman po kayo sa susunod? Hindi nagtagal, nagsimula ng makaramdam ng lungkot si Jack at lumalayo na rin ang loob niya kay Hansel. Wala na siya makakwentuhan at masabihan ang nararamdaman. Lumipas ang taon, nagsilang ng batang lalaki si Elsie at tinawag nila itong Harry. Nagbigay ng panibagong kasiyahan si Harry kay Jack. Nilalaro niya si Harry at inaalagaan ito tulad ng pag-aalaga niya kay Hansel. Hindi nagustuhan ni Elsie ang pagiging malapit ni Harry sa kanyang lolo. Hansel, talagang hindi mo ako minahal. Sa iyong ama mo lang binubuhos ang pagmamahal mo. Hindi totoo yan, mahal ko. Kung ganon, bakit hindi mo pa siya ipadala sa tahanan ng mga matatanda? Hindi pwede dahil bahay ito ni Papa.
At isa pa, kailangan natin na mag-aalaga kay Harry. Sumang-ayon si Elsie nang maisip niyang tama si Hansel. Hindi nga naman niya kayang gawin ang mga gawaing bahay at ang pag-aalaga ng bata ng mag-isa. Tama ka. Pero sinasabi ko sa'yo, di pwedeng ganito tayo lagi. Gusto kong umalis siya dito sa bahay kaagad. Oo, sige, mahal ko. 8 taon na ang lumipas mula nang isinilang si Harry. At ang matandang si Jack ay tuluyan ng nanghina. Wala nang sigla sa mga mata niya, humina na rin ang kanyang pandinig. Nanginginig pati mga kamay at tuhod niya. Ang apo niyang si Harry na lang ang tanging nagpapalakas sa kanya. Di nagtagal, lumala na ang kondisyon ni Jack. Sa sobrang panginginig ng kamay niya, hindi na siya makahawak ng kutsara ng maayos sa kanyang pagkain. Isang araw, habang nasa hapagkainan sila, hindi niya nahawakan ng maayos ang kutsara at natapon ni Jack ang sabaw niya sa mantel ng mesa. Galit na galit ang walang awang si Elsie sa nangyari. Ano ba naman yan? Napakamahal ng bili ko sa mantel na to dyan sa pamilihan. Ngayon, sinong maglalaban ito? Pinilit pakalmahin ni Hansel ang kanyang asawa. Huminahon ka naman, mahal ko. Huminahon? Bakit ako hihinahon? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang mantel na to? Huminga ng malalim si Hansel at nagdesisyon na mula sa araw na yon at sa mga susunod pa, hindi nakakain at uupo si Jack sa hapagkainan nila. Kaya naman, kinabukasan, naupo na lang si Jack sa isang sulok sa likod ng kalan. Nilalagyan na lang siya ng pagkain sa isang mangkok. Pero nanginginig ang mga kamay niya, kaya hindi sinasadyang nahulog ang mangkok at nabasag ito. Tumakbo si Elsie papunta sa kusina. Oh, hindi! Alam mo bang napakamahal ng mangkok na yan at ibinigay pa sa akin yan ng pamilya ko? Ikaw na matanda ka, palamunin ka na nga dito, sinasayang mo pa ang pera namin. Alam mo, hindi ka dapat pinapagamit ng mamahaling mangkok. Hindi na nagsalita pa si Jack at napabuntong hininga na lang habang nakatingin sa nabasag na mangkok na nangingilid ang luha sa mga mata. Sa isang banda, lahat ito'y nakita ni Harry mula sa isang sulok. Lubos na nasaktan si Jack sa pakikitungo sa kanya ng kanyang anak at manugang. Sa kalungkutan, naiisip niya na lang ang mga panahon noong bata pa si Hansel. Hayaan mo na, anak. Ayos lang yan. Tahan na, iho. Sige, bibilhan na lang kita ng bago. Huwag ka nang mag-alala. Nang sumunod na araw, binilhan ni na Elsie at Hansel si Jack ng mumurahing mangkok na gawa sa kahoy kung saan doon na siya kakain. Pero si Harry na lang ang nag-iisang tao na nagbibigay saya sa buhay ni Jack. Madalas samahan ni Harry ang kanyang lolo hanggang sa matapos itong kumain. Ilang linggo pa ang lumipas, patuloy pa rin ang malungkot na buhay na dinaranas ni Jack. Isang araw, habang nakaupo si Hansel at Elsie sa tabi ng pugon, napansin nila si Harry na nangongolekta ng kahoy. Tingnan mo, nakakaaliw panooring maglaro ang anak natin. Anong ginagawa mo dyan, Harry? Gumagawa ka ba ng bahay natin? Hindi po, gumagawa ako ng mangkok na kahoy para sa inyo. Mangkok na kahoy para sa amin? Pero anak, hindi namin kailangan ng kahoy na mangkok. Hindi pa po ngayon, pero kapag tumanda na rin po kayo tulad ni Lolo, ayoko rin po makabasag kayo ng mamahaling mangkok. Kaya gumagawa na po ako ngayon pa lang. Tumanim ang mga katagang ito na sinabi ng anak sa puso nila. Napagtanto nila ang pagkakamali nila. Naku, Elsie! Nakagawa tayo ng isang malaking pagkakamali. Tama ka, mahal ko. Naging napakalupit at sobrang sama ng ginawa natin kay Ama. Binuksan ng anak natin ang mga mata nating dalawa. Humingi tayo ng tawad at alagaan na natin siya. At mula noon, pagkatapos ng nangyari, inalagaan na nilang mabuti si Jack. Palagi na nila itong sinasabayan sa pagkain at sinisigurado nila palagi na siya ay masaya. Katulad ng dati. Nangako si Hansel na laging aalagaan ng kanyang ama. Ang anak niya ang nagpaintindi sa kanya na dapat inaalagaan ng magulang kapag tumanda na sila. Dahil sila ang nag-alaga sa'yo nung bata ka pa.